ABS-CBN hindi na po nakatiis dito po sa panlilinlang 'no nitong pamilya na ito ng Romualdez Marcos. Finact-check na po si Romualdez, Jose Manuel Romualdez. Ito po yung ating ambassador sa US sa invitation po ni Donald Trump. Nagulat ako, akala ko yung ABS-CBN, yung balita ng ABS-CBN ang pinact-check ng kung sino. Pag-usapan po natin to. Akala ko kanina, nung nabasa ko, akala ko pinapact-check yung balita ng ABS-CBN. Yung pala mismo, yung ABS-CBN na po yung nag-fact-check. Hindi na po nila matiis, no? Itong, alam nyo, 2-5 tayo kung lokohin itong pamilya na to, no? Akala kasi nila, kontrolado, palibasa, feeling nila, kontrolado nila media. Kung ano sabihin nila, yun ang binabalita ng media. At wala na pong magfa-fact check, wala na pong magtatama. Actually, tinama natin to di ba? Tayo mismo naghanap, totoo bang wala? Pero mabuti po yun, eto po, nagiging trend, nakikita ko lang. Kasi yung TV5, hinahayaan nilang magsalita laban sa pamahalaan si Ted Filon. So, ibig sabihin, yung mga hinihintay natin na mga pagkakataon na naghihiwa-hiwalay na yung mga oligarko, di ba? May pumapalag na sa mga oligarko kasi pumapalag na yung Makati Business Club. No? Tapos, yung mga parte ng militar, yan po yung mga kinakailangan sa EDSA 1 at EDSA 2. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, Badong, hindi naman nagtagumpay yung kay-EDSA nyo. Bakit ano po bang ginawa namin sa EDSA? Bawal na po bang magprotesta ngayon? Nagprotesta po kami ron. At wala pong nagpunta ng EDSA na nagsabi na kawawa naman kami, hindi kami nagtagumpay. Hindi po. Lahat na nagpunta ron, alam namin matagumpay kami. Hindi naman people power yung pinunta namin doon, magprotesta Anyways, pati po yung ABS-CBN, hindi na po nakatiis dito sa mga Romualdez. Pinact-check po. Sabi po niya, hindi totoong walang inimbitahang world leader sa inauguration. Ano ba sinabi kasi nitong ambassador natin na kamag-anak nito ni BBM na isang Romualdez? Sabi po ni Ambassador Jose Manuel Romualdez, as a matter of policy, no head of state is invited. Since 1800s, no head of state has been invited to the US inauguration. So ito po, para hindi mapahiya no, yung kanyang pinsan na hindi inimbitahan ni Donald Trump. Okay, pinak-check po siya ng ABS-CBN. Ito po ang sabi ng ABS-CBN. Nauna nang naiulat noong Disyembre 2024 na nagpaabot ng imbitasyon si US President-elect Donald Trump kina Chinese President Xi Jinping, Argentinian President Javier Milei, at Salvadorian President Nayib Bukele upang dumalo sa kanyang inaugurasyon sa Enero 2025. Nung November pa yan, no? So ibig sabihin, malamang marami pang ibang inimbitahan yung incoming President of United States of America. Bakit po dinidiinan natin to, no? Na kasi sanay na sanay. Wag lang mapahiya kahit maliliit na bagay. Ang point ko lang, kung sa maliliit na bagay, actually hindi siya maliit. Nakakahiya siya kasi nagpapakatuta tayo sa US tapos hindi naman tayo iniimbitahan. Hindi naman pala inimbitahan si BBM. Nakakahiya po talaga kung tayo ang tatanungin. Ngayon, may bali-balita tayo, no? May nakapagsabi rin sa atin na very reliable source na hindi lang natin pwedeng i-reveal kung sino. Na imbitado raw si BP Sara at si Tatay Digong sa inauguration, no, ni Donald Trump. Pero
ano na yan, no? Hindi na natin pinagtutuunan. Ang pinagtutuunan po natin ng gusto, yung point na ginawa mo na lahat, nagpakatuta ang ating presidente lahat, wala pa rin tayong nahita. Wala, hindi na imbitahan. Ang masakit, yung nakikipagkagalit ka sa China, para ipagtanggol mo yung iyong pro-US stance. Pero yung si Xi Jinping pa na presidente ng China, ang inimbitahan ni Donald Trump. Di ba? Yan po ang pinakamasaklap. Ay baka sabihin, hintayin nyo na lang mga DDS. Hintayin nyo lang mga Duterte supporter. At tinitiyak namin na iimbitahan yan. Kasi po, si Tatay Digong inimbitahan po sa White House eh. Hindi parang hindi pala sa inauguration inimbitahan, kundi nung presidente na si Donald Trump, inimbitahan niya si Tatay Digong. Ngayon ang tanong, iimbitahan ba si BBM? Titignan po natin, no? Titignan po natin. Speaking of foreign relations, alam po ninyo, sabi ko nga kanina, kung kailan tayo nagmamatapang laban sa China, tsaka tayo nakukunan ng teritoryo. Ngayon po, baka hindi na ibabalita dahil alam nyo naman, hindi masyadong popular tong balita na to. Yung China po, nagpapatrolya na ngayon sa Scarborough o sa Panatag Shoal. Yan po, nung binalita yan ni hindi si Ed Lingaw, si Bobby Tiglao. Magkatunog kasi. Nung binalita po yan ni Bobby Tiglao na nakuha na ng China yung Panatag Shoal o yung Scarborough Shoal. Pero syempre may tawag diyan yung China. Sinasabihan si Bobby Tiglao na wala ka namang ebidensya. Ngayon po, umaangal tayo dahil nagpapatrolya na po sa dagat diyan sa Scarborough Shoal ay China Coast Guard. Na dating hindi naman nila, dati kasi parang ano yan eh, panahon ni Tatay Digong, bukas yan sa lahat, sa Vietnamese, sa Philippine at saka sa Chinese fisherman. May kalayaan lahat na gamitin yung lugar na yan. Pero ngayon po, inaangkin na po ng China na kanila yung Scarborough Shoal. Ang problema, paano yan? Paano tayo magre-react? Yun yung masakit kasi ang tindi ng pagkampi natin sa US eh. Ang tindi ng pagbangga natin sa China eh. Pero nung sinabi po ng China na kanila yan, maski po yung kakampi nating US, hindi po napigilan yung China na magpatrolya sa sinasabi nating atin na Panatag Shoal at Scarborough Shoal o Scarborough Shoal pala. Ngayon po, napatunayan na talagang totoo yung sinabi ni na we lost Scarborough Shoal under BBM. So, ang point po, hindi po sa patapangan yan eh. Ang laro po sa foreign relations, hindi po patapangan ng salita. No? Talagang diplomasya. Panahon po ni Duterte, wala po nakuha sa atin. Pero panahon po ng matatapang yung mga presidente natin sa dakdakan, panahon ni Pinoy, ang tapang natin sa China, at panahon po ni BBM, doon po tayo nakukunan ng teritoryo. Pero nung panahon po, madiplomasya tayo sa China, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, at panahon po ni PRRD, wala po nakuhang teritoryo sa atin. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Okay, punta po tayo dito. Mainit pa rin itong pong pinag-uusapan, no? Itong pagtatanggal. Gusto lang po natin mag-react dito po sa sinasabi. Hindi po natin masyado na pagtuunan ng pansin to. Yung sinabi po nito ni Bersamin, ito po, at pinangkakantsaw po ng mga BBM supporter. Ito po ang sinabi, no?
At the moment, the BP is not considered relevant to the responsibilities of the membership in the NSC. Ito po, hindi lang po to, alam nyo kayong mga, kayong mga ano, mga anti-Duterte, no? Huwag nyo pong ikatuwa yan. Dahil ikapapahamak po ng bansa natin yan. Tandaan po natin, ano man ang mangyari kaya po tayo nag-e-elect ng Vice President. Dahil ano man ang mangyari sa presidente, Vice President po ang hahalili. Ang pinag-uusapan po diyan, no? Ang pinag-uusapan po diyan sa National Security Council, kung yung mga security threat, yung mga plano po para sa seguridad ng bansa. Paano na lang, no? Kahit na sa anumang kaparaanan na wala po ang kakayahan ng Pangulo na maging mamuno. Di ba ang laki ng habulin ng Vice President? Kasi hindi niya kasama ngayon sa National Security Council. Ang nakakatakot pa dyan, yung pattern ng mga Marcos, no? Yung dati niyang presidente ng tatay ni Marcos, tinanggal din. Tapos nagbigay daan, no? Pagkatapos ng ilang panahon, tinanggal din sa pamamagitan ng tinanggal din sa NSC yung kanyang Vice President. Kalimutan ko yung pangalan, Lopez yata yung apelyido nung Vice President nung tatay ni Marcos na tinanggal niya sa NSC. Tapos nagdeklara po ng martial law. Hindi po natin sinasabi, hindi po ako nagsasabi, no? Pero nagsasabi po niyan si Vic Rodriguez na tila baka mauwi Fernando Lopez na baka mauwi na naman to, no? Yung pagtatanggal na to. Tsaka hindi lang po, no? Alam nyo, ang ganda po ng hindi si Lopez po, Tolentino. Hindi po naging Vice President si Tolentino. Okay. Natawa ako kay Tolentino. So, balikan ko lang po yung pinupunto ko, no? Ito po ba, ang dami po kasi nagtatanong yung pattern, tsaka katunog pa, di ba? Executive Order 81. Samantalang yung martial law, 1081 yata yun, no? Parang ayaw man namin isipin. Tapos eto mga nangyari, kasi siga napakasiga po ang mga deklarasyon, no? Parang, ano ngayon, may magagawa ba kayo? Tinanggal namin si BP Sara, may magagawa ba kayo? Ano ko lang, no? Dumalaw kasi kami kay Pastor. Tinignan lang namin yung kalagayan niya. Siyempre, hindi naman tayo magkukwento kung anong mga nakita natin doon. Yung mga sinabi niya lang na mga pwedeng gawin, no? Si Pastor, bilib ka Nakakabilib po yung mga tao, no? Yung nakakulong ka na't lahat, pero yung iniisip mo, yung kapakanan pa rin ng no? Pasensya na kayo, Dati kasi hindi ko pa nami-meet si Pastor. First time ko na-meet. Pastor Kibuloy po yung sinasabi ko. First time ko po. No? Talagang, no, very supportive sila ni Marcoleta. Si Marcoleta talaga, kandidato ko na yan bago ko nakilala na-meet si Pastor Talaga palang may sila ni Marcoleta, no? Gusto talaga nilang manalo, yung magsuportahan silang dalawa. Sabi ko, ang galing naman ng lineup ng mga utak namin. Di ba, matagal na natin si Marcoleta Pero nakakatuwa po, very practical. Ang sinasabi niya, yun yung sinasabi natin dito Kaya lang may nakausap siya yung mga train system, doon ako bilib na bilib No, kasi parang imposible, 'di ba? Ang Pilipinas ay nabubuo ng mga
ng mga pulo-pulo. Pero nakikipag-usap po siya sa mga engineer ng China. Sabi niya, kaya bang gawin ng China na pagdugtong-dugtungin sa train system yung Pilipinas mula Apari hanggang Hulo? Putya, sabi ni Pastor, pinakitaan daw siya ng pinakitaan siya ng mapa ng China. Nakita mo ba itong mapa ng China, Pastor? Eto lang kayong Pilipinas, oh. Gamunggo lang yung Pilipinas kumpara sa China. Kung nagawa nilang pagdugtong-dugtungin yung China ng train system, kaya din namin gawin yan. Maliit na bagay lang yan. Ang pinupoint lang ni Pastor sa nung nag-uusap kami, parang yung budget natin, no? Budget natin kung hindi na nakawin, kung magpo-focus ka lang sa infrastructure, alam nyo, matagal na natin sinasabi to. Matagal na natin sinasabi rito na wala pong yumaman na bansa na hindi nag-invest sa infrastructure. Pero kay Pastor kasi, nakakausap niya kasi yung mga engineers. Nakakausap niya, nakakapaglakbay kasi siya. Alam niyo, totoo yun. Pag naglakbay kayo sa ibang bansa, makikita niyo po yung pagkakaiba ng mga infrastructure natin, lalo na po yung mga train system, kahit sa Hong Kong lang. Makikita niyo po ang layo-layo natin, no? Ang layo-layo talaga natin. Kayang-kaya po eh. Kaya po talaga ng technology. Yan lang po, no? Kaya nga, sabi ko nga, panahon ni Duterte, na tayo eh. Friends to all, enemies to na tayo eh. Bumalik na naman tayo na kaaway na naman natin yung China. Sa totoo lang po, naging interesado nga ako eh. Yung sinasabi ni Pastor na yung Africa, halos lahat yan, China na yung Belt Road Infrastructure o infra. Sabi ko, sayang, no? Doon na tayo patungo eh. Si Duterte naman, hindi naman po, kasi ang pangit kasi pakinggan na pro-China kasi kayo. Tinatali nyo tayo ron. Si Duterte, kaibigan niya si Donald Trump eh. China ba si Donald Trump? Sana, sa totoo po, sana, yung mga practical po, katulad ni Donald Trump, negosyo lang. Hanap buhay lang. Pagkita lang. Kaya ako mas gusto ko si Donald Trump eh. Negosyante yan. Kumikita yan. Di ba? Totoo yun. Pero, mas gusto ni Donald Trump yung peace. Bakit? Negosyo niya. Ano ba negosyo ni Donald Trump? Hotel. Anong tawag dyan? Yung mga siya, di ba? Real property. Di ba? Lupa, tatayuan niya ng mga naglalaki ang hotel. Kailan po magbo-boom yun? Kaya okay ako kay Donald Trump eh. Tuwan-tuwa ako kay Donald Trump. Talaga. Hindi po dahil sa ako Amerikano yan ha. Kaya mali po yung sinasabi nyo na pag Duterte, pro-China ka lang, anti-US. Kalokohan po yun. Si Duterte po, talagang gusto niya talaga umunlad na yung bansa. Yung mga utak na ganito, Duterte, itong si Pastor Kibuloy, kung ganyan mga utak sana meron tayo, BP Sara, yung marunong mamuno. Kaya nakakabilib talaga si Pangulong Duterte. Kita niyo naman. Real estate kasi si Donald Trump eh. At ang real estate nagbo-boom yan sa mapayapang mundo. Yung mga ibang presidente kasi na US, kumikita sila sa digmaan. Doon sila nakakontrata eh. Kita mo, ang katambal ni Donald Trump, si Elon Musk na Tesla, di ba? Hindi po tayo tumatakbo. Anyways,
Nagugustuhan ko yung mga very practical. Yun na rin kasi sinasabi natin, eh, nagkaka-align-align, na-align. 'Di ba 500 billion? Alam niyo po, nag-rough estimate sila si Pastor Kibuloy, magkano yung train system na magkokone-konekta? More or less, ang binanggit ni Pastor parang $10 billion. Eh sabi ko yun yung ano yun yung presyo ng ayuda natin. Kung yung ayuda natin talagang ginamit natin sa infrastructure, talagang trabaho talaga, no? Trabaho talaga.